Can we shout hallelujah? Yung pinaka-best pong hallelujah. Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa. At maligayang bati. 72 years na po tayo. Alam po niyo, magmula po nung maitatagpo ang bahay-sambahan na ito, alam na po ng Diyos, ganito tayo karami at dadami pa po tayo. Amen po ba? At ngayon po, hindi na po ako masyadong maraming sasabihin dahil nakalimit po ako, 5 minutes lang. Oras na po na meron pa tayong program. Ang ating pong tinalakay po sa buong isang buwan ng November dahil po anniversary po natin ay patungkol po sa importance of obedience. At napag-aralan po natin yung first Sunday, pinag-aralan po natin kung paano po yung obedience is the fruit of true repentance. Pangalawa po, obedience leads us to spiritual growth. At pangatlo po, obedience brings divine protection. At last week po, ating pong pinag-aralan naman, obedience is a key to God's blessing. Kapag tayo po ay nag-uobey, lahat po yan, mararanasan po natin. At alam ko po, ngayon tayong lahat, kaya naririto tayo pong lahat ay lumago sa ating pananampalataya. Lalong-lalo na po sa salitang obedience. Marami po sa atin, nahihirapan po tayo dito. Kaya nga, ito po ay ipanalangin natin. Ano pa yung mga pinagagawa ng Diyos sa atin na nahihirapan po tayo na isuko sa Kanya o ibigay, ipagkaloob o kung paano po tayo maglingkod ng 100% sa Kanya. Tayo mismo, alam po natin, ang puso po natin. Kaya nga po, dito, sa umagang ito, pag-aralan po natin yung obedience is an expression of love for God. Obedience is an expression of love for God. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at muli kami po ay tinipon ninyo sa inyong bahay-sambahan. Panginoon Diyos, ang dalangin ko po, ang banal na Espiritu Santo ay ang malayang kumilos po sa bawat isa't isa po sa amin, Panginoon. Buksan mo po yung mata ng aming puso, mata ng aming pangunawa, upang lalo pa po namin, Panginoon, maunawaan, Panginoon Diyos, at tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon, na may kagalakan sa aming puso. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa mga bisita po namin. Kayo po, Panginoon, ang humipo sa kanilang mga puso. At alam po namin, walang aksidente sa inyo. Pinadala mo sila rito upang makarinig sila ng iyong salita, na malaman nila na mahal mo sila, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat sa maraming taon pa na ipagkakaloob mo sa bahay-sambahan na ito. Maraming salamat din po, Panginoon Diyos, sa mga kalulupa na ipadadala mo. Panginoon Diyos, sa umagang ito, ang dalangin ko po, i-cover mo po ako sa inyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang salita mo ang siya magiging salita ko, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Obedience is an expression of love for God. Paano po natin ma-express, paano po natin maipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay po? 4 po ang babasahin kong verses na patunay po o itinuturo sa atin kung paano po natin pwedeng ipa-express, ipahayag ang pag-ibig sa Diyos. Una po, sa John chapter 14, verse 15. If you love me, obey my commands. Ano po ang keyword diyan? Obey. Ano po? Sa 1 John chapter 5 verse 3, loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Ano po ang keywords diyan? Keeping. Ano po? Sa 2 John chapter 1 verse 6, love means doing what God has commanded us, and He has commanded us to love one another just as you heard from the beginning. Ano po yung keyword? Doing. 1 John chapter 2 verse 3 hanggang 5, and we can sure that we know Him if we obey His commands. If someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandment, that person is a liar and is not living in the truth. Kapag sinasabi po ninyo natin, kilala natin, alam natin si Jesus at hindi naman po tayo sumusunod sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga pinag-uutos, sa kanyang mga katuruan,
tayo po ay isang sinungaling at wala po sa atin ang katotohanan. Hindi tayo nabubuhay sa katotohanan. Ano po? Verse 5, but those who obey God's word truly show how completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Ano po yung 3 beses na nakita ninyong inulit dyan yung keyword? Obey. Ano po? Kapag inulit po sa Bible, 3 beses, napaka-importante po na salita na yan. Amen po ba? At ngayon po makikita natin kung paano tayo sumusunod po sa kautusan ng Diyos. Ipinakikita po natin kung paano tayo committed o dedicated o loyal sa Kanya. Yung relationship po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? At dito po sinasabi natin kung tayo po ay dedicated, ano po sa relasyon natin sa ating Panginoon, sinasabi natin, Lord, I trust you, I love you, and I want to follow your ways. Ano po? Kaya nga, ito po yung ebidensya ng pagsunod po natin sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang pagsunod po sa Panginoon, hindi po natin tinatrabaho. Ito po yung natural na lumalabas po yan, ano po natin, na-express po natin sa ating sarili para pa ipakita po natin na mahal po natin ang ating Panginoon. Una pong puntos, obedience is an expression of love for God, therefore, obey without delay. Sino po ang nag-attend ng Lunes? Wala. Kayo po, okay. Nag-attend po. Sino po yung naging, ano po dito, nagturo sa atin? Pastor Radley. Obey without delay. Sa Bible po, tutunghayan po natin, 5 pong mga karakter ang nagpakita ng magandang modelo po kung paano po ang salitang obedience. Dito po sa ating pag-aaralan, sa unang puntos po natin, obey without delay. Si Abraham po, inutusan siya ng ating Panginoon. Alam po ninyo ang kwento, iiklean ko na lang po dahil 5 minutes, 1 minute na lang po ako. Kaya nga po dito, si Abraham po, 75 years, inasam na nilang mag-asawa na magkaroon sila ng anak. Pero hindi sila nagkakaroon ng anak dahil nga si Sarah, barren po. Pag sinabing barren po, wala nang pag-asa pang magkaanak. Kung sa bukid dyan, walang pag-asa na may tutubo pong mga halaman. Kaya nga po, for 75 years, wala silang anak. Pinangakuan sila ng ating Panginoon. Si Abraham, sabi ng ating Panginoon sa kanya, Abraham, sa kanya magkakaroon ka ng anak at ikaw ang magiging ama ng maraming nasyon. Kasing dami ng mga bituin sa langit at kasing dami ng mga buhangin sa dalampasigan. At yun po ay pinanghawakan ni Abraham. 25 years po na talagang pinanghawakan niya yon, pinagmuni-munihan niya, hinawakan niya, pinanghawakan niya ang pangako ng ating pagdating po ng halos 25 years, ipinagkaloob ng Diyos si Isaac. At si Isaac naman po, at dumating po yung araw na sinabi ng ating Panginoon kay Abraham, Abraham, sabi niya, ipagkaloob mo, isakripisyo mo sa akin ang iyong anak, ang kaisa-isang anak mo na pinakamamahal mo na si Isaac. Ang ginawa po ni Abraham, kinabukasan po, ang ginawa niya, hinanda niya po ang lahat ng kanyang gagamitin para po ihandog si Isaac. Hindi po sinabi ni Abraham dito, Panginoon, pinangakuan mo ako, hinintay ko 75 years. Pinangakuan mo ako for 25 years, naghintay po ako. Almost 100 years po yan. Pagkatapos ganito lang ba ang gagawin mo? Hihingin mo, ibibigay ko bilang offering, sacrifice sa iyo si Isaac. Wala po tayong marabasa sa Bible na sinabi po ni Abraham yon. Ang ginawa niya po, sumunod siya kaagad-agad. Amen po ba? Alam ninyo, kapag mayroong pinag-uutos po, mayroong pong pinagagawa sa atin ang Panginoon, dapat sumunod po tayo kahit hirap na hirap o hindi natin alam ang mangyayari. Dahil ang nag-uutos sa atin, perfect po yan. Walang pagkakamali. Amen po ba? Diyos po siya, alam niya kung ano ang ginagawa niya at alam niya kung ano yung pinagagawa niya sa atin. Kaya nga po dito sa Psalms 119 verse 57, 60, Lord, you are mine, sabi po diyan, I promise to obey your words. With all my heart, I want your blessings. Be merciful as you promise. I ponder the direction of my life and I turn to follow your laws.
I will hurry without delay to obey your commands. Amen po ba? Obeying God without delay shows we trust His plan and timing. It also helps us avoid missing out on blessings and opportunities to us in store. He has in store for us. Kapag sumunod po tayo kaagad-agad, mararanasan po natin kung ano yung nakalaan po sa atin ng mga blessings. Lahat po ng mga ginagawa natin, katulad tayo po mga ama, kapag may pinagawa po tayo sa ating mga anak, sumunod po sila na walang delay po yan, ginawa po nila na lahat o may extra pang ginawa, natutuwa po tayo. Hindi ba pinagpapalaan natin, binibless po natin sila? Ganyan ang ama po natin, ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, pangalawa, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without complaining. Amen po ba? Tayo, mahilig po tayong mag-complain. Kung tayo po ay nagtatrabaho sa labas o yung mga magulang po natin, inuutusan tayo. Bakit meron tayong laging complain? Bakit po? Kasi iniisip natin, lalo na yung mga magulang natin, kapag inutusan po tayo na gawin ito, bakit hindi nagko-complain tayo? Kasi alam natin, uutusan yung iba nating kapatid. Ano po? O kaya sa pamamaraan po ng ating Panginoon, kung ayaw po natin sumunod, ano ang ginagawa po natin? Nag-experiment mo tayo, gagawin ko muna kaya ito. Ano? Kapag pumalpak ka, doon ka naman, susunod. Huwag po tayong masyadong mag-complain. Amen po ba? Kaya nga po, si Noah, isa sa pinaka-masunurin po na tao, ng karakter sa Bible, inutusan po siya ng ating Panginoon, Jesus. Nakita po ng Diyos na itong si Noah, masunurin siya, righteous siya sa harapan niya. Kaya nga ang sabi niya kay Noah, Noah, gumawa ka ng isang barko sa itaas ng bundok. Ang laki, sabi niya 450, ang lapad 75 feet, ang taas 45 feet. At habang ginagawa niya po yung kasama niya, ang kanyang asawa, ang 3 niyang anak, 3 niyang manugang, hindi lang po yun ang ginagawa niya, bumababa siya sa bundok upang mangaral. At pinagtatawanan siya for almost 100 years po. Ganon ang ginagawa hanggang makompleto po ang barkong yan. Mantakin po ninyo, 100 years araw-araw nakakarinig ka ng negative words, ano ang mangyayari sa iyo? Sa atin, minsan lang tayo makarinig ng negative words, nagtatampo na tayo sa ating Panginoon. Ayaw na natin magsimba. Ayaw na natin magsiyo. Ayaw na natin mag-Bible study. Ayaw na natin mag-attend ng prayer meeting. Salita pa lang yan. Pero si Noah, araw-araw niyang nakakarinig ng masasamang salita. Pero nanatili po siya, hindi po siya nag-complain. Kaya nga po sa Philippians chapter 2 verse 14 to 15, ang sabi, do everything without complaining and arguing. Gawin ninyo ang lahat na hindi kayo nagrereklamo at nagtatalo, so that no one can criticize you, upang walang pumuna sa inyo. Amen po ba? Live clean, innocent, live as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. 1 Corinthians chapter 10, verse 9 to 11, we should not test Christ as some of them did. Dito po ang tinutukoy ni Apostle Paul, sinasabi niya po sa mga tiga-Korinto, yung mga Christian po dito, huwag na huwag ninyong subukan ang Diyos katulad ng ginawa ng mga Israelita. Mga Hudyo, sabi niya po, because of that they were killed by snakes, and don't complain as some of them did. Kung alam po ninyo ang kwento ng mga Israelita, masyado po silang mareklamo. Sila po lang po ang nakaranas na ang dagat na pula ay nahati, tumawid po sila sa tuyong lupa. At pagkatapos sumara po yan, sila lang din ang nakakain ng pagkain na galing sa langit, ang mana. Sila rin po yung nangangailangan, gusto nila ng karne. Ang dami pong mga pugo, 3 feet po ang taas. Binigyan sila ng ating Panginoon. Nakita rin po nila kung paano yung apoy po sa gabi. Yun ang nagbibigay ng liwanag at ang init sa kanila dahil nasa disyerto po sila. Sa umaga naman po, yung pillar of clouds naman ang nagbibigay ng lilim sa kanila. Nakita nila lahat yang himala ng Diyos na ginawa pero mareklamo pa rin sila. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa kanila dito, ano po ang sabi niya?
The things that happen to those people are example. Ang nangyari po sa kanila ay halimbawa sa atin kahit na sa panahon po natin. At sabi, they were written to be warnings for us. Ito ay mga nasulat upang maging babala po sa bawat isa't isa sa atin na huwag tayong maging mareklamo. Amen po ba? Kung anong meron ka ngayon sa darating ng Paskong ito, maging kontento ka, magpasalamat ka sa Diyos. Amen po ba? We live in the time that all of these past histories were pointing to. Kailan po yan? Ngayon sa atin po. Kaya nga po, when we obey God without complaining, it shows we're trusting His plan and goodness. It keeps us humble, thankful, and focused on our relationship with Him. Pangatlo po, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without compromise. Sa panahon po natin ngayon, lalo na itong December na ito, nandyan ang Christmas party, nandyan ang reunion, nandyan po lahat ang mga party na yan. At kuminsan dadalo po tayo dito, madalas na compromise po natin yung faith natin, yung pagka-Kristiyano po natin. Pars, misan mo, kempabanwa, ditak mo, ala naman manakit, at naman panyabyan kayong Calvary yan. Pagkatapos, bibigay ka. Ano po ang nangyayari? Binababa mo yung status mo bilang Kristiyano. Yung status po, yung ng ating Panginoon, ibinababa mo, binamak mo siya. Dapat po hindi ganyan. Hindi po tayo dapat makipag-compromise. Amen po ba? Amen. Tayuan natin kung ano ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi po mabigat, hindi mahirap. Ayaw lang natin gawin, kaya nahihirapan tayo. Sumunod lang po tayo. Makikita po natin kung ano ang pagpapala dyan. Kaya nga po, tatlong mga kabataan, alam din po ninyo, sila Shadrach, Meshach, Abednego, kung paano po hindi nila kinompromise ang kanilang pananampalataya. Si Haring Nebuchadnezzar, nagpatayo po siya, gumawa po siya ng napakalaking rebulto, 90 feet po ang taas. At sabi niya, nagbigay po siya ng kautusan, dapat kapag tumunog ang lahat ng uri ng mga instrumento, luluhod ang lahat. Pero ang tatlong ito, hindi po sila lumuhod. Pinatawag po sila ni Nebuchadnezzar at binigyan pa sila ng chance. Hindi pa rin sila lumuhod. Ang sabi nila, O Nebuchadnezzar, kahit na hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami luluhod sa Diyos mo. Ganyan po sila katatag. Kaya nga po, dito makikita rin po natin ang buhay po ni Daniel. Si Daniel, may mga katungkulan po yan sa Ehipto. At sa panahon po niya, ang hari noon ay si Darius. Dahil po si Darius, yung mga kasamahan po niya na mga may rangko po sa pamahalaan niya, naiinggit po kay Daniel. Dahil si Daniel, yung integrity niya po ay matatag, hindi nila masira-sira. Ang naisip nila, yung kanyang pananampalataya sa Diyos. At binudul-budul po nila si Haring Darius. Haring Darius, sabi niya, ito, pirmahan mo na lang ito. Dapat, sabi niya, itong kautusan na ito, dapat ang sasambahin lang ang Diyos mo at wala nang iba. Pero si Daniel po, ano ang ginawa niya? Yung ginagawa niya na natural, araw-araw, na nananalangin ng umaga, tanghali at gabi, yun lang po ang ginagawa niya nakaharap sa Jerusalem. Yun po ang ibinutas sa kanya. Kaya nga po, ang utos ng hari, hindi po mababali. Isinumbong siya at ano po ang ginawa? Idinala po siya, inagis po siya doon sa mga leon, sa den of lions, lion's den. At pinapakain po siya doon. Subalit, ang mga anghel ng Diyos, isinara po ang bibig ng mga lion. At doon po makikita natin ang nangyari dyan. Nagalit po si Darius dyan. Ang ginawa niya, lahat ng mga nagpautos sa kanya, ano po ang ginawa niya? Pinakuha niya po lahat, pati pamilya, pinahagis po doon sa lion's den. Nasa itaas pa lang sila, sinusunggaban na sila ng mga leon. Nilapa po sila. Ganyan po katindi kapag hindi natin kino-compromise ang buhay po natin o ang salita ng Diyos. Ang protection niya po nasa sa atin. Kaya po nakikita po natin dito, meron naman pong isang karakter dito na kinompromise niya.
ang kanyang ang kanyang faith o ang salita po, ang utos ng Diyos. Walang iba kung hindi si Haring Saul. Partial obedience po ang ginawa niya. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, Saul, Haring Saul, makikipaggera po ito sa tatlong malalaking mga bansa, yung lahat po ng may Hittites, Ammonites, Kohathites, dito po sa atin ngayon, dalawa po yan Meron pong Kohathites at saka po yung di nagbibigay ng tithes. Kaya nga po dito, makikita po na tinalo naman niya lahat yan. Pero ang ginawa niya, kinuha po nila yung mga matatabang hayop. At nung dumating po si Samuel, sabi po ni Saul, ginawa ko lahat ang utos ng Diyos. Ano yung naririnig kong mga ungol, mga iyak ng mga hayop? Sabi niya, kinuha namin yan para ihandog naman namin para sa Diyos. Maganda naman po yung kanyang, yung layunin niya. Pero hindi yun ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, patayin, magbuhat sa mga sanggol, sa mga bata, sa mga binata, sa mga matatanda, sa lahat ng hayop. Wala kang ititira. Kahit na si Agag ang hari. Yun po ang utos ng Diyos kay Saul. Pero hindi niya po sinunod. Kaya po naputol yung kanyang paghahari. Sana yung mga anak niya, sila ang susunod na maging hari. Kaya nga po dito makikita natin, dapat hindi po natin kino-compromise yung ating pananampalataya. Yung mga salita, yung mga katuruan na ating pong natutunan. Amen po ba? Para hindi po natin minamakaw, binabastos ang Diyos natin na buhay, na nagbibigay po ng buhay sa atin, ng kalakasan sa atin. At kung anong meron kayo ngayon, tayong lahat, galing sa Kanya yan. Amen po ba? Kaya nga ang sabi ng Psalm chapter 119 verse 1 to 3, joyful, pag sinabing joyful, blessed are people of integrity who follows the instructions of the Lord. Ang integrity, pag sinabi mong yes, yes. Pag sinabi mong no, no. Amen po. Hindi ka nasa gitna. Yan yung integrity. Kaya ano pa po ang sabi dito? Verse 2, joyful are those who obey His laws and search for Him with all their hearts. Verse 3, they do not compromise with evil and they walk only in His paths. Amen po ba? Lalakad lang po tayo ayon kung ano ang pinag-uutos ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen po ba? Sa Acts chapter 5 verse 29, ito naman po yung kapanahunan po nila, Peter, nangangaral po sila sa Jerusalem at pagkatapos po, pinahuli sila, pinakulong po sila ng mga Sanhedrin. Pinahuli po sila at doon po ay kinagabihan naman, pinalaya sila ng isang anghel at sabi ng anghel na ito, sige magpatuloy kayong mangaral doon sa plaza. At kinabukasan po, dahil nga kukunin sila para iharap sila sa Sanhedrin, ang nangyari po, hindi nila makita, pero nandoon naman yung gwardiya, nakapadlock naman po yung kulungan, yung pinto ng kulungan. At noon pong sabi nung isang dumating, yung hinahanap ninyo nandoon sa plaza, nangangaral sila, hinuli po sila. Hinarap po sila sa Sanhedrin. Ay, hindi ba sabi namin sa inyo, wag na kayong mangangaral patungkol sa Jesus na yan? Pero ano po ang sagot nila sa Acts chapter 5 verse 29, but Peter and his apostles replied, we must obey God rather than any human authority. Amen po ba? Dapat ito yung priority po natin. Tayo po ay hindi susunod sa gobyerno kapag pinagbabawal na po ng gobyerno yung pananambahan po natin ng ganito. Subalit, hanggang meron pong iniluluklok ang Diyos, katulad po ni BBM, lahat po ng mga nakaluklok ngayon, kahit na hindi tama ang kanilang ginagawa, dapat susunod, ibibigay pa rin natin yung respeto natin sa kanila. Hindi po tayo magre-rebelde, hindi tayo magrarally. Ang gagawin natin, dito tayo sa loob ng bahay-sambahan, ipapanalangin po natin sila na ang Diyos ay humipo sa kanilang mga puso. Amen po ba? Compromising our obedience can bring down our faith and distance us from God. Staying faithful keeps us connected to His purpose and blessings. It's about prioritizing our relationship with Him. Sino ba ang priority sa buhay mo? Ang Diyos ba o ang mundo? Dapat ang Diyos.
Amen po ba? Pang-apat po, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey with a willing heart. Sino po ang karakter dito sa Bible na merong willing heart na ginamit siya ng ating Panginoon? Walang iba kung hindi si Maria. Si Maria po, nung sabihin ng anghel na si Gabriel, ikaw ay magdadalang tao. Ano po, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, lulukuban ka ng banal na Espiritu at ang iyong pagbubuntis, ang iyong paglilihi ay walang iba kung hindi ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus. Ano po ang sabi ni Maria? Be it unto me according to thy word. Ito po ang sinabi ni Maria. Hindi po niya sinabi, Anghel Gabriel, paano naman yung puri ko? Paano naman yung pagkatao ko? Alam nila dalaga ako. Tapos mabubuntis lang ako ng ganito. Pero dahil po meron siyang willing heart, kaya nga sinabi niya, be it unto me according to thy word. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 6, verse 5 to 8? Slaves. Dito po yung slaves, ito po yung mga employees. Tayo pong lahat ng mga nakikipagtrabaho. Ano po, kayo pong mga empleyado. Ano ang sabi diyan? Obey your masters here on earth with fear and respect, and do this with a heart that is true, just you obey Christ. You must do this not just to please your master while they are watching, but all the time. Amen po ba? Since you are really slaves, since you are really servants of Christ, you must do with all your heart what God wants. Amen po ba? Verse 7, do your work and be happy to do it. Work as though it is the Lord you are serving, not just an earthly master. Amen po ba? And remember that the Lord will give everyone a reward for doing good. Everyone, slaves or free, will get a reward for the good things they do. Amen. Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Sino po ba yung willing at obedient dito? Gawin po ninyo yan. Para po yung mga boss ninyo sa labas, masiyahan po sila at nakita nila na tunay kayong mga born again. Amen. A willing heart helps us trust and obey God's plan even when it's tough. Panglima po, panghuli. Obedience is an expression of love for God. Therefore, obey with a joyful heart. Sino po yung sumunod dito na meron pong kagalakan sa kanyang puso? Wala pong iba kung hindi si Jesus. Kaya nga po, dito makikita natin sa Hebrews chapter 12 verse 2, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Ang sabi po dyan, si Jesus po, may kagalakan na hinarap niya po yung kamatayan, na alam niya na napakahirap nito, tatanggapin niya lahat, ang kasakitan po, yung paghihirap, na pagdudusa po dito, sa krus. Pero ano po ang niya? Tinitingnan niya po na meron pang higit na mas malaki po dito. Na ano yung po, yung joy na tubusin po tayo. Tubusin niya ang sangkatauhan. Ano po? At bigyan po ito ng buhay na walang hanggan. Ito po yung nakikita ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, nagpatuloy lang po siya na may kagalakan. Tayo po, madalas, konti lang, wala lang tayong pera. Wala lang tayong pambayad ng ilaw o tubig ng apartment. Nawawala po yung joy natin. Dapat po nakatuon tayo talaga sa ating Panginoon. He is the author and finisher of our faith. Siya po ang lahat na nakakaalam kung ano mga pangangailangan natin. Dapat hindi nawawala yung pong kagalakan na ito. Kaya po sa John chapter 15 verse 9 to 11, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Amen po ba? Kaya nga po napaka-importante na kahit na ano po tayo ang situation natin, dapat nakatingin po tayo
kung ano po yung darating na panahon, yung eternal, yung eternity. Ano po, na makikita natin ang Diyos. Pag nagpatuloy po tayo, makikita natin, makakasama natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po. For 72 years, nakita po natin sa ating panahon ngayon kung paano po pinagpala ng Diyos ang bahay-sambahan na ito. Kahit napakarami po ng mga problemang hinarap po ng bahay-sambahan na ito. Pero nagpatuloy tayo. At ngayon nakikita natin kung ano ang bunga ng obedience sa bahay-sambahan na ito. Tayo pong lahat, bunga tayo nung pagsunod na yon. Amen po ba? Obeying God with a joyful heart. Sige po, ang papuri po sa ating Panginoon. Obeying God with a joyful heart shows our trust, deepens our relationship, and reflects His love. Hallelujah! Napakasarap po na maglingkod, mag-obey sa ating Panginoong Jesus. Tandaan po niyo kahit na hindi po natin naiintindihan na alam, sumunod lang po tayo dahil ang lahat ng utos niya perfect. Dahil Diyos po siya. Hindi niya tayo ipasusubo po sa masama. Lagi pong perfect yan. Mag-review na po tayo. Obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without delay. Obey without complaining. Obey without compromise. Obey with a willing heart. Obey with a joyful heart. Last verse po, Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees. Be careful to obey my regulation. Amen. To believe is to believe is to praise God. Nakita ko po kung paano tayo sumunod. Naniwala at sumunod sa lahat po ng pinag-uutos ng ating Panginoon. 2018, naranasan na po natin. Ang naging tema po natin noon, empowered. Sumunod na taon, naging glorious. 2020, naging victorious tayo sa panahon po ng pandemic. At pagkatapos po ng pandemic, naging tayo, fruitful, naging mabunga. At nakita po natin dito noong 2022, naging breakthrough nagkaroon po tayo ng breakthrough. Nabili po natin ang mga lote na yan na wala tayong pera. Pero sumunod lang tayo sa ating Panginoon, sa kanyang pinagagawa. At sa kasalukuyan, pinagpapala pa rin tayo. Kasama po kayo doon. Kung ano ang nakikita ninyong yan, yan po yung katunayan na nag-obey tayo sa ating Panginoon. Hanggang ngayon, hindi tayo pinapabayaan. Kaya nga po, 2023, Spirit-filled. 2024, blessed to be a blessing. Kahit na po hindi member sa church, kahit na po hindi natin kasama sa organization, kapag humingi po sila ng tulong, lumapit po sila sa atin, tayo po ay nagbibigay ng tulong sa kanila. Dahil, ano po ang sabi ng atin, ng po natin, blessed to be a blessing. Kaya nga po pinagpapala ang church na ito dahil sumusunod tayo sa mga utos ng ating Panginoon. At ngayon naman po, to believe is to obey. Naniniwala ho ba kayo na pagpapalain pa ng Diyos ito? Ang ating bahay-sambahan at yung 10,000 souls na yan ay makakamtam natin dahil tayo po ay susunod kung ano ang mandato ng Diyos sa atin. Tayo po ay magsishare ng kanyang salita. Magdadala po tayo ng mga kaluluwa at uunahin po natin yung ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? To believe is to obey. Amen po. Purihin po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.